Magandang araw mga kaibigan, welcome ka sa ating channel na kung saan ay maaari kang makakuha ng kaalaman. Kaya subscribe lamang po para sa darating pa nating mga video. Sa ngayon ay sama-sama nating papanoorin ang kwentong kanibalismo ni Alexander Sone Ben at ng kanyang pamilya. Labis na kinakatakutan ng taong ito sa kanilang lugar dahil sa pagpatay umano at pagkain sa mahigit 1,000 na katao. Ang kahindik-hindik na istoryang ito tungkol sa pagiging kanibal ni Alexander Ben at ng kanyang pamilya ay nagdulot ng matinding takot lalo na sa mga kabataan sa isang nayon sa Scotland. Bagamat mayroong iilan na naniniwala na marahil ito ay isang kwentong bayan lamang, subalit marami ang kumbinsidong totoo ang kwentong ito. Base pa sa The Newgate Calendar, isang tabloid publication noong mga 18th at 19th century, si Alexander Ben ay isinilang sa bayan ng East Lothian ng Scotland noong mga 16th century na ngayon ay kilala na bilang Haddingtonshire. Mahirap ang nakagisnang pamilya ni Alexander. Ang kanyang ama ay isa lamang hamak na tagahukay ng kanal sa iba't ibang lugar at kadalasan ay sumasideline din ito bilang taga-trim ng mga halaman. Madalas siyang sumasama sa kanyang ama upang magsilbi nitong katulong hanggang sa dumating ang kanyang hustong gulang. Subalit kahit anong pilit niya sa kanyang sarili na sundan ang nakagisnang trabaho ng kanyang ama, pero tila ayaw na ayaw niya sa trabahong iyon. Isang araw may nakilala siyang isang babae na siya namang nagpatibok ng kanyang puso. Ang babaeng iyon ay may pangalang Agnes Douglas o mas kilala sa tawag na Black Agnes. Mula noon ay humiwalay si Alexander sa puder ng kanyang ama at nagsama silang dalawa ni Agnes. Lingid sa kanyang kaalaman na ang babae pala ng kanyang napangasawa ay isa palang kilalang notorious na mangkukulam o aswang sa kanilang lugar. Kaya pala ito nabansagang Black Agnes. Ngunit gayon pa man hindi pa rin napaurong si Alexander, bagkus nang ibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal kay Agnes. Maraming taon nang lumipas ay walang nakapigil sa kanilang pagsasama hanggang sa nagkaroon sila ng 14 na mga anak, 8 lalaki at 6 na mga babae. Patuloy na dumadami ang lahi ni Alexander at walang nakakakita o nakakapansin sa kanila sapagkat doon sila naninirahan sa isang kuweba na malapit sa dagat. Ang kuwebang ito ay nakabase sa may Benane Head, Scotland na napapagitnaan naman ng Jervan at Ballantrae, Scotland. Hindi sila napapansin ng mga tao na nasa loob sila ng kuweba nakatira sapagkat ang medyo makipot na bunganga nito ay lumulubog sa dagat tuwing high tide. Subalit ang loob ay malawak silang nakakagalaw, isa din sa hindi napapansin ng tao na may nakatira sa ilalim ng kuweba dahil tulog lamang sa buong araw sa Alexander at ang kanyang pamilya at sa gabi lamang sila naghahanap ng makakain at kumakain. Base pa sa artikulo na ating pinagkukuhanan ng impormasyon, pagsapit ng gabi doon umano nagiging agresibo si Alexander. Lumalabas ito ng kuweba at naghahanap ng mga taong papaslangin at kapag nakadisgrasya na siya ay dinadala niya ito sa kuweba kung saan nandoon ang kanyang pamilya at pagsasaluhan nilang kakainin ang bawat taong napapatay niya. Sa paglipas ng panahon mas lalo pang lumaki ang pamilya ni Alexander at ni Black Agnes dahil sa panganganak ng kanilang mga anak na babae na inasawa naman ng kanila mismong mga kapatid na lalaki. Nagkaroon sila ng 18 mga apong lalaki at 14 naman na mga babae, kaya umabot na sa 48 ang kanilang kabuuang bilang. Bagamat patuloy silang dumadami ngunit wala pa ring nakakadiskubre sa kanilang pamilya sa isang kuweba, kaya naman tuloy-tuloy lang sila sa kanilang nakakakilabot na mga gawain. Tulad ng dati sa gabi sila nagiging agresibo at mas nakakabahala na sila ng husto dahil mas marami na silang umaatake. Paborito nilang ambusin o dukutin ang mga taong napapadaan malapit sa kanilang kinaroroonan o yung mga maliliit na grupo at pag napatay na nila, iyon ang magsisilbi nilang pagkain. Kapag medyo marami umano ang kanilang napapaslang at hindi nila naubos kainin sa buong gabi, inilalagay nila ito sa isang lalagyan at ipinipreserve hanggang sa susunod na araw. Sa kanilang patuloy na pagdukot at pagpatay sa mga tao para gawing pagkain, umabot na sa mahigit 1,000 ang kanilang nabibiktima at labis nang nababahala ang mga tao sa bayan kung saan malapit ang kanilang kuwebang tinitirhan. Napapansin ng taong bayan na madalas na ang pagkakaroon ng mga taong nawawala at hindi na natatagpuan hanggang sa umabot pa nga sa punto na may pinagdudahan silang taong salarin at hinatulan ng kamatayan, pero nang mapatay ang taong iyon ay patuloy pa rin ang pagkawala ng mga tao sa kanilang bayan. Dahil sa patuloy na pagkawala ng mga tao ngunit wala naman silang maituro kung sino ang salarin, naisip na lamang nila na marahil ay kagagawan iyon ng isang mabangis na hayop, kaya labis nilang pinag-iingat ang lahat. Umabot na sa 25 years ang paninirahan ng pamilya ni Alexander sa isang kuweba, subalit wala pa ring nakakadiskubre sa kanila at patuloy pa rin sila sa paggawa ng nakakahindik na bagay hanggang sa isang gabi ay mayroong napadaan na mag-asawa malapit sa kanilang kuwebang tinitirhan.
Nang makita iyon ng ibang mga apo, anak at asawa ni Alexander ay agad nilang inambahan ang mag-asawa. Subalit ang hindi nila alam na ang lalaki pala na kanilang bibiktimahin ay eksperto sa martial arts. Bagamat lamang sa bilang ang mga kanibal, pero dahil malawak ang karanasan sa combat ang kanilang biktima, nahirapan silang dukutin ito. Nagawa sila nitong pabagsakin kasama na ang asawa ni Alexander na si Agnes, at bago pa man makatakbo ang iba pa papunta kay Alexander para humingi sana ng tulong, naabutan na sila ng iba pang mga taong nadaan sa lugar. Bagamat gulpi sarado ang ibang kaanak ni Alexander, ay may ilan pa rin sa mga ito ang nakatakbo palayo. Kinabukasan agad nilang pinaalam sa kinauukulan ang nangyari at mabilis namang nag-utos na hanapin ang iba pang kasamahan ng mga kanibal. Nagpakalat ng nasa 400 mga individual ang kanilang pamahalaan at ilang mga aso para sa mas mabilis na paghahanap sa kanila, at doon sa tulong ng mga aso ay natunto nila ang kuweba kung saan naroon ang buong angkan ni Alexander Soneben. Nang pasukin ng mga tao ang kuweba, hindi na nakaporma pa ang tinaguriang mga kanibal. Nasa kote silang lahat at doon nakita din ng mga kinauukulan ang ilang parte ng mga katawan ng tao na nakasabit sa kuweba. Nakita din nila ang pira-pirasong tao na nakalagay sa isang drum na maaring ipreserve ng pamilya para sa susunod sanang mga araw. Nasa kote ang buong pamilya ni Alexander at dinala silang lahat sa bilangguan, at doon pinarana sa kanila ang labis na paghihirap kapalit sa kasuklam-suklam na kanilang ginawa. Lahat ng mga lalaki ay pinagpuputol ang ari at itinapon sa apoy. Pagkatapos pinagbabali ang kanilang mga braso at paa at hinayaang maubusan sila ng dugo hanggang sa mamatay. Pero si Alexander, bago bawian ng buhay, ay nag-iwan pa ng mga kataga na hindi pa tapos ang lahat. Hindi ito magtatapos. Samantala ang mga babae naman ay iginapos at sabay-sabay na pinagsusunog ng buhay. So ngayon mga kaibigan, kung magtatanong ka kung gaano ba katotoo ang kwentong ito, well, ang masasabi ko lang ay hindi ito totoo. Bagaman naglipa na at kumakalat na parang apoy ang kwentong ito at isinulat sa napakaraming artikulo, wala pa ring makikitang konkretong ebidensya na nagpapatunay o magpapatunay na lehitimo ang kwento. Maging ang mga eksperto sa pagsasaliksik ng kasaysayan ay sinasabing malamang ay isa lamang itong political propaganda noong mga panahon na iyon. Hanggang dito na lamang muna siguro mga kaibigan. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Ito ang Maharlika TV, at kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa susunod pa nating mga video. Peace out.